Isa siya sa mga pinagmamalaking talento ng Pilipinas. Nakamtan niya ang tagumpay hindi lamang sa sariling bansa, kundi maging sa Amerika. Una nating narinig ang kanyang magandang tinig sa patimpalak na pinamagatang Bulilit Bagong Kampiyon noong dekada 80. At simula noon, hindi na mapigilan ang biyaya na umagos sa kanyang buhay. Ngunit higit pa sa pagiging mahusay ng mga awit, larawan din siya ng isang mapagmahal na anak, masigasig na estudyante, at tapat na kaibigan at kasintahan. At sa anumang karerang pasukin ito, naging mabilis ang pag-ani niya ng tagumpay. Marahil dahil nakatadhana na sa murang edad na 18, tatalunin siya ng sakit na brain tumor. Mga kaibigan, mula po dito sa Amerika, inihahandog namin sa inyo ang buhay ni Tenten Muñoz. Hello? Hello, Bebong. Ang daddy mo ito. Oh, Dad, bakit? Anak, wala na si Tenten. Iniwan na tayo ng kapatid mo. I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Galing, galing talaga ng paborito ko, Apo. Manang-mana sa lolo. Ikaw magiging singer, ako magiging politiko, parang sa lolo ko. Aba, magaling. May nagmana na pala ng mga talento ko sa mga apo ko, ha? Apo, isa pa nga ang kanta, oh. Sige po. Sige. Mas malakas. Sige. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what... Si Tenten o Mary Rose Asisio Muñoz ay mula sa dalawang kilalang pamilya sa lungsod ng Caloocan. Binigyan siya ng palayaw na Tenten dahil siya ipinanganak noong October 10, 1976. Bagaman sa politika mas nakilala ang kanyang pamilya, sa pagkanta kinakitaan ang galing si Tenten. Dahil dito, sinuportahan siya ng kanyang mga magulang. Mula sa pagbili ng karaoke para sa kanyang ensayo hanggang sa pagkuha ng mga tao magtuturo sa kanya sa larangan ng musika. Kaya sa kanyang paglaki ay lalong humusay si Tenten, hindi lamang sa pagkanta kundi pati sa paglikha ng mga awit. Kaya hindi nagtagal ay sumali siya sa mga patimpalak hanggang sa mahirang siyang Grand Champion sa Bulilit Bagong Kampiyon noong 1987. Our Bulilit Grand Champion ay wala pang iba kundi si Mary Rose Muñoz! Matapos manalo sa Bagong Kampiyon, ay naging scholar siya ng kilalang kompositor at manunulat ng kanta na si Ryan Cayabyab, na siyang nagbigay ng pagkakataon para lalo pa siyang makilala bilang miyembro ng 14K at bilang batang Katie sa musical na pinamagatang Katie. Tila nga naging mabilis ang tagumpay at pagdating ng mga bagay kay Tenten. Isa na dito ang pagtibok ng kanyang puso na nagsimula sa isang soiree ng mga grade 7 students ng Ateneo at ng kanyang eskwelahang Miriam, kung saan makikilala niya si RJ, ang binatang magmamahal sa kanya at kanya ring mamahalin hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Okay to, ah. Sandali, kukuha pa ako ng mga ibang pictures ng competition ko. Doon kasi sa kwarto nila, Mami. Pero gusto mo ba talaga makita yun? Nakakatawa yung tsura ko doon. Kulot-kulot pa ako doon, eh.
Oo nga, ito. Oh. Sige na, okay lang sa akin yun. Tsaka, gusto ko, bigyan mo rin ako ng picture mo, Bakit? Ano ka ba? Boyfriend mo ko, di ba? So, kailangan meron tayo ng mga pictures natin. Tsaka nga pala, nagdala ako ng picture ko eh. O, ilagay mo sa wallet mo, ha? Para lagi kitang naaalala, di ba? Corny. Sige na nga, tago ko na nga. Oy, basta bigyan mo ako ng sayo, ha? Oo Para na. pag namimiss kita, pwede kong tingnan lang. Oo, nakukuha na ako. Pero corny mo talaga. O, teka, sandali. Tsaka baka mamaya, pwede mo rin ako bigyan ng kiss. Sapak, gusto mo? Picture. Boyfriend mo na ba si RJ? Oo, bakit? May problema ba? Di mo ba alam na siyang boyfriend ko noon at niloko niya ako? Magkaibigan naman tayo, di ba? Hiwalayan mo na siya, Tenten. Lulukohin ka lang nun. Tsaka isipin mo, lulukohin niya tayo, tayong dalawa, magkaibigan. Ay, hello po. Hi, Den. I missed you. Ba't parang malungkot ka? Hindi mo ba ako papasukin? RJ, huwag ka na pupunta dito. Ha? Bakit? Dati mong girlfriend, yung best friend ko, hindi ako komportable ng ganun eh. Pakiramdam ko niloloko mo siya. Sorry pero split na tayo. Kung yun ang gusto mo eh. Wala naman akong magagawa eh. I love you, Ten. Sorry talaga, RJ. Okay lang yun. Para nga pala sa'yo. Oh. Pero alam mo, Ten, kung binigyan mo lang ako ng pagkakataon sana, hindi naman kita lolokohin eh. Papangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Mahal talaga kita eh. Sana, bahalang araw, mapatunayan ko rin sa'yo yun. Tinamdam ni Tenten ang paghiwalay nila ni RJ. Dahil dito, ay binuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral at career. Kasabay nito ay ang hindi rin mabilang na mga binatang nanligaw sa kanya na kanya ring tinanggihan. Meron iilan sa kanila na nagustuhan si Tenten, subalit hindi pa rin nawala sa kanyang isip ang unang lalaking minahal niya. O, Ten! Ito na yung gown mo para sa prom. O, sukat mo na para malaman natin kung mayroong kailangan i-adjust dito. Nak, sige, sukat mo nga. Tingnan natin kung bagay sa'yo kasi kung hindi, bibili tayo ng iba. Ilang beses ko na po yan nasukat dun sa shop eh. Tsaka to si Daddy sobrang excited. Siyempre, first time na prom mo yun eh. Gusto ko perfect cut, saka ikaw yung pinakamaganda roon. Nga naman. Perfect? Teka, paano magiging perfect yan? Wala nang date sa prom yan. At saka di mo yung itsura kung gusgusin. Che, bakit ka ba? Ito naman, oh. Iniisip lang naman ikaw. Dalaga ka na. Eh bakit pa kasi ako mag-aayos? Eh kayo lang naman makakakita sa akin. Sige, bahala ka. Ikaw naman yung walang date.
Sino nga palang date mo sa prom? Kung wala kang date, anak, edi si kuya mo na lang i-date mo. Huwag na to eh. Laki-laki niya na no, lalo ako magmumukhang punggok dyan. Oh, swerte mo nga sa akin, no? Tall and handsome yata to. Kuya, tall, dark. Oo, pero handsome. Ewan ko ha. Ewan ko talaga. Alam mo, maswerte ka na nga pumapayag ako maging date mo, ha? Ano ba? Sige, inisin mo pa ako, hindi kita bibigyan ng perang pang-date. Huwag ka naman bigon. Sige na, tama na. Oh, wala ka ba talagang date sa prom mo? Meron na. Sino? Si RJ. Talaga to? Sige ka, bahala ka na nga sa buhay mo. Pag pinaiyak ka niyan, huwag kang lalapit-lapit sa akin, ha? Matitiis niyo ba yun? Eh di ba love na love niyo naman ako? Kaya inaabuso mo. Dad, trust me. I'm old enough to choose the right boy for me. Okay? Eh, hindi pa rin ako boto dun. Okay. So, hati ko lang tong gown, ha? Parang mainit dito masyado. Teka muna, sandali naman, anak. Hindi pa tapos yung buhok mo. Ako namang excited to, bakit to eh? Kuya, ako na. Okay, listen. Sige dyan. Okay ba? Ako na. Okay, mainit. Clip! Okay. Hello. For you. Thank you. Together we can make our dreams come true. I know through the years we won't be growing old. I know counting stars won't be so hard to do. There will be your lowest time at the end of the tunnel shine. Our love for each other never fails. Baby, I just know. Kalahin mo, naging king and queen of the night pa tayo. Bagay ba sa akin maging king? Hindi. Yabang mo naman. Eh sa akin, bagay pa sa akin maging queen. Hindi. Ganon? Bagay yung maging queen. Actually, you look like a princess. My princess. Doon tayo po tayo. Alam mo ba, tutusin, na-miss kita. Talaga lang, ha? Oo, no? Nagulat nga ako nung tumawag ka sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ako o hindi mo na ako kilala. Ay, nako. Paano mo naman ako mamimiss? Eh, balita ako, ang dami mong chicks. Siguro maraming nakikilala, nakaka-date. Pero ikaw lang ang princess ko. Alam mo, ikaw, galing mo mambola. Siguro yung mga ginagamit mo para paikuti mo yung mga babae, no? Ikaw pa bobolahin ko. Alam mo, may box nga ako sa bahay. Talaga? Anong box? Ako din may box sa bahay. Kakaibang box to. Oh? Andun lahat ng mga write-ups mo sa dyaryo. Mga posters, records, through the years, kinokolekta ko. Yan ang malaking bola. Gusto mo pakita ko sa'yo? Sige nga. Saka na lang, pag mahal mo na ako. Bakit? Ikaw ba? Mahal mo pa rin ako? I never stop loving you, Ten. Kaya gaya nga yung sinabi ko sa'yo, balang araw, patutunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Humingi ka ba ng second chance? Hindi mo na ngayon, Ten. Sabi ko na nga ba may girlfriend ka eh. Ako, kayo talaga. Ako. Wala akong girlfriend. Eh, teka, ang labo naman yata nun. Sinasabi mo, mahal mo ako, tapos ayaw mo naman maging steady tayo. Ano kaya yun? Alam mo, matagal ko na hinihintay ang ganitong panahon. Kaya lang, Kaya lang? alis na ako eh. Punta na ako sa States. Doon na ako magka-college. Dating matamis na pagtingin, nananalig, nananabik. Pero Ten, huwag kang mag-alala. Kasi kahit nasaan ako, gaya nga na sinabi ko, ikaw lang mahal ko. At alam ko na rin na kahit nasaan ka, kahit di tayo nagkikita o nag-uusap ng matagal, alam ko mahal mo rin ako. Ang yabang mo ha. Bakit paano mo nalamang mahal kita? Hindi mo ako mahal, ba't ka umiiyak? Ha? Di maintindihan ang selosan kung
Basta ako lang love mo, ha? Ako lang lagi love mo, ha? Wala nang iba. Promise mo yun. Promise mo yun. I promise. Mapasagin, dating matamis na pagtingin. Nananalig, nananabik. Sa pagpunta ni RJ sa Amerika, itinuloy ni Tenten ang kanyang pagmamahal sa musika at sa paglikha nito. Pero gaano man niya kamahal ang musika, hindi ito naging sapat para punan ang lungkot na dala ng pag-alis ng binata. At dahil sa murang edad pa lamang ay nakamtan na ni Tenten ang karangalan na pinangarap niya sa Pilipinas. Hinangad niyang pumunta sa ibang bansa para doon naman subukan na marating ang panibagong baitang ng kanyang pangarap. Daddy? Meron pa ako nabasa tungkol dun sa California School of Arts sa Amerika. Gusto ko po sanang subukan niyo, baka sakaling matsambahan ko eh. Sa Amerika? O, hindi mapapalayo ka naman sa amin yan. Alam ko nga po, pero lahat na yata ng gusto ko ma-achieve dito sa Pilipinas, nagawa ko na po eh. Nanghihinayin naman po ako na ang laki-laki ng mundo, di ba? Sayang naman po yung panahon na yun na pwede kong makuha yun. Baka naman masyado ka lang nagmamadalian, ha? Baka naman hindi mo lang napapansin yung mga bagay dito na dapat mong pasalamatan na nasa paligid mo lang. Hindi po eh. Parang pakiramdam ko po, parang maikli lang yung panahon. Eh, ang dami-dami ko pa pong gustong gawin para sa buhay ko eh. Sana po maintindihan niyo. Naku, dinadaanan na naman kayo sa usapan niyan, Daddy. Dahil pa sinabi, siguro may usapan kayo ni RJ na magkikita kayo sa Amerika, no? No? Adios. Dahil na rin sa angking kagalingan at tiwala sa sarili, nakuha ni Tenten ang scholarship na ninanais. Kaya hindi nagtagal ay nasunod ang kanyang kagustuhan. Oo, anak ha. Yung passport mo, baka makalimutan mo. Ready na po. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Akala ko ba umalis ka na? Kuya talaga, huwag kang mag-alala, hindi kita mamimiss. Biro lang, kuya. Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Wala na akong mautangan pang date. Wala na akong kaaway, wala na maingay. Mag-ingat ka doon, ha? Love you, kuya. Kaya mo, kapag kumikita na ako, babawi ako sa'yo. Bibili ko sa'yo kahit na anong gusto mo. Promise? Yeah. Gusto ko sana yung bracelet ng relo kasi yung binigay sa akin ni Lola, si Rani. Bili mo ko yung bago, ha? Sige. Pag may pera na ako, ibibili ko sa'yo yung pinakamahal na bracelet. Promise yan. Sa Amerika ay pinagpatuloy ni Tenten ang kanyang pag-aaral. At kasabay nito ay ang kanyang pagkakatanggap bilang miyembro ng prestigious singing group doon, ang The Young Americans. Bagay na kinalugod ng buong bansa dahil si Tenten ang kaisa-isang miyembro ng grupo na hindi American citizen. Bukod pa riyan ay pinarangalan din siya bilang isa sa top 10 students ng lahat ng eskwelahan sa Amerika, dala ng kanyang pagiging miyembro ng Gilma Beta Phi Society sa Chapman University ng California. Ngunit sa kabila ng magandang buhay ni Tenten sa Amerika, ay hindi naman sila nagkaroon ng pagkakataon para muling magsama ni RJ hanggang sa Hey, Ten. Are you all right? Yeah. Have your parents heard about the earthquake yet? They must be worried sick. The phone lines are working now, so if you want to call them, you can. I'll do that. If you ever need anything at all, don't hesitate to come by. Sure. Thank you. Okay. Hello? Hello, Den. Narinig ko yung news tungkol sa earthquake dyan.
nag-alala ako sa'yo eh. How are you? Who's this? Akala ko ba hindi mo ako kakalimutan? Muling nagkabalikan sina RJ at Tenten, pero dahil sa magkalayo sila ng tirahan sa Amerika, ay naging madalang ang kanilang pagkikita. Subalit hindi nila ito itinuring na sagabal sa kanilang relasyon. Bagkus, mas pinahalagahan ng dalawa ang mga kaunting sandali na sila'y magkasama. RJ? Sa araw-araw ay nagtataka, puso kong ito, bakit ba? Pagkilos ko'y nababalik. Pagkatapos ng masayang pagbabalikan ni Tenten at RJ, ay umuwi ng Pilipinas ang dalaga para muling makasama ang pamilyang matagal ring nawalay sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang pag-uwi niyang ito ay isa na pala sa mga huling pagkakataong makakasama nila si Tenten. Mga kabataan ng lungsod ng Caloocan, ngayong gabi po ay sinamahan tayo ng ating mga lider upang pag-usapan ang mga problema sa inyong nasasakupan. Wow, kuya. Politiko ka na pala, katulad ni Lolo, ha? May nagagawa ka naman kaya na mabuti dyan sa mga tao. Oo naman. May iniwan na legacy ng Lolo Cario. Kaya gusto ko maging abogado para makatulong ako sa mga naapi. Oo, talaga, ha? Tsaka ibang-iba ka na magsalita, ha? Talagang, diba, may diin, ha? Ikaw maarte ka pa rin, ha? Bakit? Di, kuya, ang kulit. Arte daw ako. Uy, kayong dalawa, nag-umpisa na naman kayo dyan, ha? Ay, kayong dalawa dyan, ha? Matatandaan nyo na, huwag kayo nag-aarutan dyan. Ang daming tao. Kuya, counselor ka na, di ba? Yung promise mo sa akin, nasaan na? Ano yun? Ano ba? Yung bracelet ng relo. Di ba promise mo sa akin yun? Oo, yung bracelet. Ibili mo ko yung bago. Ibibili kita, don't worry. Promise ko yun sa'yo, eh. At ngayon po, upang handugan tayo ng isang awitin, tawagin po natin ang presidente ng Sangguniang Kabataan ng ating distrito, Councilor Tebong Muñoz, kasama ang kanyang nakababatang kapatid, Tenten Muñoz. Palakpakan niyo. Kaya nga, sasamahan mo ako, eh. Naging masayang pag-uwi ni Tenten sa Pilipinas. At sa kanyang pagbalik naman sa Amerika, ay sumama na ang kanyang pamilya dito para sandali siyang samahan. Nang nasa Amerika na, ay nagkaroon din ng pagkakataon na makumpleto ang mga taong malalapit sa kanyang puso, ang kanyang pamilya, at si RJ. Ni Daddy tsaka ni Kuya, ba't ngayon ka lang? Kasi namili pa ako ng damit na susuotin. Ayun, tama. Bagay ba? Oo. Alam ko namang galit sa akin ng daddy mo, eh. Hindi yan, oo. Ano ka ba? Mami? Daddy? Kuya, si RJ. Good afternoon po. Good afternoon. Hi, RJ. Good afternoon. Sige, diyan ka na muna sa sala, ha? Sige po. Salamat po. Sige, susunod ako. Maghahanda lang ako ng snacks. Kuya, ikaw na bahala kay RJ. Ito, ilutusan pa ako. Halika! Sige, no? Halika, dito tayo. Sigurado ka ba dyan sa lalaki na yan? Eh, tingnan mo naman. Sinabi ko na nga kasing hindi ako boto dyan, eh. Ang tigas talaga ng ulo nitong anak ko na ito, oh. Tingnan mo, mukhang palikero. Mukhang happy-go-lucky. Daddy, di ba napag-usapan na po natin yan? Ako po masusunod pagdating sa buhay ko, lalo na sa love life ko. Eh, kasi po masyado kitang love. Kaya pinapalalahanan kita. Mami, Daddy, alam niyo po, nararamdaman ko talaga na love niyo ako. Pero alam niyo po, dadating ang panahon na mapapatunayan ko rin po sa inyo na tamang pagpili ko kay RJ. Na mahal niya rin po katulad ng pagmamahal niyo. Anong tingin mo? Aba, maganda siya. Siguro, bibili mo to sa akin o kaya mo ako dinala dito. Gusto mo ba?
Depende. Kung bibilin mo para sa akin, tapos yung pala Christmas gift mo yon. Ay, ba't naman kita bibili? May sarili ka naman pera. Tsaka di ba sabi mo nga kaya ka nagtatrabaho? Para mabili mo gusto mo. Siguro, Daddy, hindi mo na ako love. Hindi mo na ako sinaspoil. Tampo naman ka. Kaya nga kita dinala dito eh. Para masigurado ko na gusto mo bago ko bilhin. Talaga? Bukas na bukas din sa'yo na to. Bibilin ko na sa'yo. Pero alam mo, Daddy, kung tutuusin, parang nakuha ko na lahat sa buhay ko eh. Kaya nga pagka naiisip ko na nakuha ko na yung pangarap ko, nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos na binigay niya lahat ng hinihiling ko. Oh. Whew. Bilis mo naman magmaneho, parang mauubusan ng kalye. Excited lang po ako, Dad. Sorry. Alam mo, dapat Volkswagen na lang binili ko sa'yo eh. Ako pa yata magdadala sa'yo sa delikado eh. Dad, naman hindi na ako baby, no? Para sa amin ng mami mo at ng kuya Bebong mo, baby ka pa rin. Ano nangyari sa'yo? Wala po. Nak, namumutla ka. Anong nararamdaman mo? Ha? May bintas na lagnat mo ah. Uminom ka ng gamot, halika sa loob. Oo, RJ, may lagnat pa ako. Uminom ka na ba ng gamot? Oo. O sige, magpahinga ka muna. I miss you. I miss you too. I love you. I love you more. Sige, bye-bye. Nak? Ay, Daddy. Masa na pakiramdam mo, ha? Mas okay na po. Kausap po lang si RJ, okay na. Siyempre naman. Tagat to. Napabalik-balik na yung lagnat mo, ah. Baka kung anong virus na yan. Bukas dadalhin kita sa doktor, ha? Pag lumala pa yan, papupuntahin ko rito ang mami mo para may katulong ako sa pag-aalaga sa'yo. Daddy, lagnat lang naman to eh. Mas mabuti na yung sigurado para hindi lumala. Kayo talaga, Daddy, sa pagka-concern. Masyado niyo akong binibigyan ng pagmamahal. Masyado niyo ako sinuspoil sa pagmamahal eh. Kaya siguro kung nagkakaganito eh. Sinuspoil niyo ako sa love. Sige na. Matulog ka na. Good night, Daddy. Good night. Ano ka na ng gamot mo? Apa. Pero ang simpleng lagnat pala na dinaranas ni Tenten ay dala lang ng mas malalang sakit. What's the problem, Doc? Is it serious? I'm sorry to have to tell you this, Mr. Munoz, but based on our tests... Doc, I want to know the truth. What's wrong with me? Tenten, you have a tumor in your brain. I don't believe. Dad, please. Is it curable? We can remove the tumor by means of an operation, but it's very risky. I can't guarantee anything.
Daddy? Pwede po bang pakitawagan si RJ? Pakisabi po na gusto ko po siyang makasama. Pakisabi po, puntahan niya po ako dito. Hello? Hello. May I speak with RJ, please? Speaking, who's this? Daddy to ni Tenten. Good evening po. Kamusta po si Tenten? Ten? RJ? Ten? RJ? Ten? Bakit? How are you feeling? I feel great. Teka nga, bitawan mo ako, hindi ako makahingi. Bakit? Ba't ganyan tsura mo? Siyempre, nag-alala ako sa'yo. Ikaw naman, kala mo mamamatay na ako, no? Hindi mangyayari yun, may papatunayan ka pa sa akin, eh. Ano naman yun? Basta. Pero masaya ako, nandito ka. Every time I thought of all those years gone by, I realized you never left my side. A father who... Hindi mo naman sinabi sa akin, di sana nakarating ako kagad. Kuya, kaya nga hindi ko pinasabik sa iyo kung masira yung bakasyon mo sa Europe, eh. Tsaka gusto ko mag-enjoy ka sa bakasyon mo. Tsaka tingnan mo, gagaling din ako. Makikita mo yan. Dapat lang. Dahil kung hindi mo susot yung bracelet na binili ko para sa'yo. Meron na! Asan na? Siyempre wala sa akin, no? Mamadali ako pumunta dito. Daya talaga nito. Look, a promise is a promise. Next week na yung operation. Hindi ka ba kinakabahan? Kung mamamatay, edi mamamatay. Masaya naman ako, eh. Kung magsalita ng ganyan, mabubuhay ka rin, no? Saka magpagaling ka na. Pangit mo pag may sakit ka, eh. Mas pangit ka, hindi ako pangit. Hindi, ah. Hindi ako pangit. Okay, sige. Pogi ka, kuya, pero ang boss mo ang pangit. Doon, nominado ako. Sintonado. Alam mo, kuya, mahal na mahal kita. You're the best kuya in the world. You're the best sister. The road we traveled wasn't easy. The challenges I've met were never few. But through it all, I've never doubted that one day I will reach the skies for you. Tatakot, ha? Kasi isipin mo na lang, nandito lang kami. Hihintayin kita pagkatapos ng operation mo, ha? Siguro din mo lang babalik, ha? Siyempre naman, no. Teka nga, bakit parang mas takot ka pa kaysa sa akin? Love you. I love you more. Makalipas ng isang linggo, natuloy ang operasyon ni Tenten. Isang operasyon na ipinagdarasal ng dalaga at ng kanyang pamilya na liligtas sa kanya sa nagbabadyang kamatayan. Ito yung bracelet na pinamis ko sa'yo. Tatago ko muna, ibibigay ko sa'yo after the operation. Thank you, kuya. Mami,
Anak. I love you. I love you. I love you. Kahit na malayo ka, di muli pang makita. Kahit na sa ibang mundo ang iyong tahanan, tuloy pa rin ang awit, tuloy ang pagkanta. Tuloy pa rin ang awit, tuloy ang Hindi naging madali para kay RJ at sa pamilya ni Tenten ang tanggapin ang nangyayari sa dalaga. Batid nilang napakabata pa nito para pagbantaan ang tadhana. At sa mga pagkakataong ito na walang kapagurang inalagaan at sinamahan siya, lalong nakita ni Tenten kung gaano siya kamahal ng binata. At dahil sa pagmamahal ng ito, nanatiling masiyahin si Tenten. Hindi ito kailanman nagpamalas ng kahinaan at karupukan, bagkus nagpamalas ng katatagan at katapangan. Ano pang gusto mo kainin? Sabihin mo lang sa akin, ibibili kita. Pero hindi yung bawal sa'yo, ah. Ice cream. Bawal sa'yo yun eh. Chocolate shake. Mas lalo na yun. Hello po. Hello po, tita. Kumusta ka na? May dala kami mga paborito mong fruits. Thank you, bro. Oh, RJ, kami naman ang magbabantay. Sige na, umuwi ka na muna, magpahinga ka. Sige po, okay lang po ako dito. Uwi ka na. Baka mamaya magkasawaan na tayo niyan eh. Tsaka sabi ko naman sa'yo, hindi pa ako mamamatay. Tsaka yun, no? Nagsaselos na sa'yo yan. Sige na nga, pero mamimiss kita. Bolero. O sige, mauna na nga ako. Bibilin lang ako sa baba. Okay. Sabayan na kita. Kasi may tatanong lang din ako sa baba, ha? Opo. Sige po. Bye. Ano, Dad? Tama ako, no? Tama nga, no? Sa pagpili kay RJ. Boto ka na, no? Boto ka na. Nagsasmile ka na dyan, eh. Alam mo, Daddy, the best ka. What's happening? I don't know. Something's wrong with her. Please call the doctor. Ben? Ben? Tina lang. Ben? Ben? Ben?
Ten, anak? Ayos ka na ba? Ten? Alam mo kanina, nanginginig ang buong katawan mo. Nataranta ako eh. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Alam mo si Kuya Bebong mo, miss na miss ka na niya. Kaya lang ayaw niyang pumunta dito. Kasi raw, hindi niya makayanan nakikita ka nangihina. Kaya bumalik na siya ng Pilipinas. Pero binili niya sa akin yung bracelet. Sabi niya, pag gumaling ka raw, kailangan lagi mo isuot yun. Tapos huwag mo raw huwarin. Mahal na mahal ka ng kuya mo, no? Alam mo ako, anak, mahal na mahal din kita. Pati si Daddy, mahal na mahal ka. Mahal na mahal ka naming lahat. Kaya kailangan, anak, magpagaling ka. Kailangan talaga gumaling ka. Huwag mo kami iiwan. Si RJ nga pala, umalis lang sandali. Pero babalik siya kagad, may kinuha lang. Alam mo, ngayon, talaga napatunayan na ni RJ sa amin na mahal ka niya. Kaya anak, marami kami nagmamahal sa'yo. Anak, huwag kang aalis. Anak, hindi mo kami iiwan. Kailangan gumaling ka na. Ito. Gusto ko po sanang hingin ng permission sa inyo po. Para saan? Gusto ko po pakasalan si Tenten. RJ, wala ka namang dapat patunayan kay Tenten. Wala ka namang dapat patunayan sa amin. Alam namin na mahal mo ang anak namin. At dahil dun sa pagmamahal na yun na nagbigay ng kaligayahan sa kanya, taos puso kami at buong kaluluwa nagpapasalamat sa iyo. Siguro, hindi mo alam to. Pero dahil sa iyo kaya nalagpasan ni Tenten ng lahat ng ito. Ikaw ang kanyang naging lakas. Ikaw ang dahilan kung bakit araw-araw gusto niyang gumising. Ikaw ang lahat ng dahilan para sa kanya. Ikaw ang nagbubuo ng mundo niya. Ganyan ka kahalaga kay Tenten, RJ. Ganyan ka niya kamahal. Parang anak na rin ang turing namin sa'yo. What happened? Your daughter, sir. What happened to my daughter? What happened? I'm sorry. We've done all we could do.
This is a letter from Kuya Bebong. Daily, along with the sunrise before going to school, Ten would be vocalizing, and the entire household would be shaken by her belted tune. On our way to school, Ten and I often engaged in petty arguments about how her powerful voice would disturb my precious minutes of sleep. Most of you are already familiar with this side of Tenten, the singer. I know that every time that an opportunity would arise, Tenten could do something good for me, and she would, even if it meant that she had to give up certain things. What keeps me happy and secure is my faith that Tenten is now in concert with the Almighty and performing not only for a limited audience, but for all creation. To my mommy and daddy, I am proud of the fact, and some may disagree, that we are a perfect family. People asked how we did it. I could not give them a straight answer. All I know is that my parents were the architects, and we, the kids, merely participated. Mommy and Daddy, Ten would want us to treasure our own lives too. Our life is a gift that in no terms should be wasted. I love her so much, and when I start to think about it now, I'm not afraid of leaving this world, because I know when my time comes, I would be with my baby sister once more. RJ, you have made Tenten happy in a way nobody could ever have. And thank you so much. Like it or not, Dad, Mom and I love you like our own. To our dear Tenten, I cannot pretend that I know where you are and how you are doing. I am certain because you do not fit in any other place with a place filled with beauty, love, and God's grace. And I love you. Hey, tita. Kumusta ka na, RJ? Okay lang po. Diyan siya. Iwanan ko na muna kayo. Salamat po.
ibang mundo ang iyong tahanan. Di kailanman malimot ang ating awitan. Mga panahong walang kasing saya ang buhay, tuloy pa rin ang awit. Tuloy ang pagkanta, tuloy pa rin ang awit. Tuloy ang pagsinta, kahit na sa pangarap lang muli kang masilayan, at di ko na magawang hawakan ang iyong mga kamay. Sa isip ko'y naglalaro ang ating alaala. Patuloy na sa puso ko, ikaw ang nilalaman. Tuloy pa rin ang awit. Tuloy ang pagkanta, tuloy pa rin ang awit. Tuloy ang pagsinta, kailan may di ka lilimutin. Bebong, there is a saying that goes, you miss a person when you lose him or you lose her. Ito ba nag-a-apply sa'yo? Ang isang bagay na ikinaliligaya po namin ng pamilya namin. None of us wasted a day to tell her that we love her or to make her feel that she was important. Kaya wala pong regret na gano'n. Pero syempre, meron kang hope na sana madadagan pa kahit isang araw yung pagkakasama sa kanya. Sa pamamagitan po nitong show ng storya niya, nabigyan niyo po kami, yung pamilya namin, ng isa pang araw kasama ng mga kapatid ko. Oh, how nice. At that time, na nalaman na ninyo, nalaman mo na you would lose her very soon. Nung biglaan po yung sakit niya eh. Nung nalaman po nila, sinabi niya wag sabihin sa akin. Kasi nung panahon na yun, nagtutour po ako eh. Sabi niya wag sabihin sa akin para raw wag masira yung vacation ko. Oh, how did that feel? Yung right that minute na sinabi sa'yo? Ang bigat po. And I was in Paris. I didn't have a visa to the US because I was traveling. Oo. How did you prepare for the eventuality na siya ay mawawala sa buhay mo? I wasn't prepared. I don't think I can ever be prepared for something like that. Ano yung sabihin? Hanggang ngayon, hindi mo patanggap? Ayoko lang. Ayoko. Parang gusto ko nandyan lang. Parang akala, nandito ko parang sa Amerika. Parang nasa Amerika ako sa Pilipinas siya. Pilipinas Parang lang siya. It's not healthy, but that's how I deal with it. Last communication ninyo ni Tenten, if I am not going to be intruding into something personal? No, you may. When I went to the hospital, she was under medication already. Nasa hospital ba siya? So, ano na po, yung parang meron ng influence ng mga drugs. Not in full control. Incoherent na siya. Correct, exactly. Yeah. Ganun. Oh, lalo ka nasaktan. Nakita mo siya in that condition. Sabi ng ma'am ko, pakita mo na parang natural lang, nagagaling siya. Sabi ko, sige, akong bahala sa kanya. Pagkita ko, nanlambot ako kasi hindi mo naman kayang makitang ganun yung kapatid mo, di ba? Kami pa yung binibigyan niya ng lakas ng loob kahit siya yung merong sakit. So that's why I think this story is more a message of hope, a message of fulfillment, than a message of loss. Kasi 19 years of her life, but she was able to find her one true love. She was able to fulfill her dream in the Philippines and in the States. Mabait siyang kapatid, mabait siyang kaibigan, anak, estudyante. So I feel she lived a good life. Kung nandiyan siya, what would you say? Sabihin ko lang na salamat at shinare mo sa amin yung 19 years mo, napasaya mo kami at sana napasaya ka rin namin. Ang mami at saka ang daddy, namimiss ka, tsaka ako din, tsaka mahal ka na.
Maraming salamat, Bemong, at pinahintulutan ninyo na ng pamilya mo na itampok namin ang storya ni Tenten para kapulutan nga ng aral at inspirasyon ng ating mga televiewers. Thank you very, very much. Maraming salamat po. Malaking utang na loob po ng pamilya namin sa inyo. Maraming salamat. Our privilege. Tunay ngang hindi nasusukat sa haba o ikli ng buhay ang kahalagahan ng tao at ang mga ginawa nito. Gaya ni Tenten na hanggang sa huling sandali ay naging larawan ng katapangan. Siya'y mananatili sa puso ng kanyang mga minamahal sa buhay at ang kanyang mga awitin ang patuloy na bubuhay sa kanyang mga alaala. Naway magsilbing inspirasyon din siya sa ating lahat, lalo na ang kakaibang tiwala niya sa sarili. Kanyang pinamalas upang matupad ang lahat ng pinapangarap. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka puso kong ito, oh bakit ba pagkilos ko'y nababago na halos na andyan ka na.